Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you, second half ng May 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments, sa mga nag-hypes ng aking video, sa mga nag-like, yan. God bless you all. Sa mga subscriber, new subscriber, yan. Maraming salamat po. Sa mga nagpa-personal reading din, salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below or pwede nyo akong kontakin sa Facebook. Same lang din naman ito ng aking YouTube channel. General reading tayo, Gemini. Energy reading, ha? Hindi ko na-explain lahat kasi palagi ko naman na-explain sa inyo yung ibang sinasabi ko. Si ate napagod eh, no? Okay. Gemini. Birth or conception of a child or enterprises. Pero nandito kasi Kyo. Okay, nandito yung sitwasyon na maaring magkakaroon ka ng mga bagong idea, no? Kung sa aspeto ng buhay mo, pwedeng relasyon, pwedeng pagkakaperahan, pwedeng trabaho, or any situation to your life. So, iba sa inyo is yun nga may mga either negosyo or mga enterprises situation, pwedeng nando sa point na yun, o nag-iisip ka, pero may mag-a-unlock sa'yo kasi hawak mo yung key. Nasa sa'yo yung key, no? Successfully outcome to your problems. The key is in your hand. Ibig sabihin, nasa sa'yo yung lahat ng susi to start a new beginning into your life. Iba sa inyo, may buntis, connected sa'yo, ikaw, or a person who's connected sa'yo. Buntis, mabubuntis, or manganganak. Kung may mga alaga kayong hayop, pwedeng natin din sa point na yun, ano? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Pero may pig ka, andito rin yung point din siguro na this is time to start a new beginning into your life, take it action, para magkaroon ng control and balancing when it comes sa yung money sa iba sa inyo. Andito na yung point, when it comes to may mga alaga ba kayong baboy or ingat ka na lang din sa baboy, di ba? Minsan may mga sakit sa baboy, mga may mga ganun. Baka inaano kasi baka bawal sa ano no? Sa YouTube. Yung mga double mardo na binibenta pa. Ingat kayo ha, baka magkaroon ng mga sakit dyan. And then also, syempre, kung makagat kayo o kaya diba, ingat kayo sa mga baboy. Or sa mga tao na makasarili at sakim. Or kung ikaw ito ha, syempre, wag naman. Basta mag-ingat kayo. Alam mo, meron kang sitwasyon na unresolved. Material things, valuable things, or nakaraan na sitwasyon. And syempre, great happiness. Uy, may mga celebration, happiness, or may ikasisiya na situation may ba kayo sa music, ganyan. Or handun yung point na also kasi pagdating dito sa harmony situation siguro handun yung point na kasi nahandun si Ki, this is time na kung may mga kaaway ka o nakatampuhan, magkaayos is the good, is the best, for a great happiness. Yun ang nakita ko. May mga February, may mga unexpected situation happen into your life. February also the 2 days, 2 weeks, 2 months mangyari. Pero siguro yung mga unexpected, a flow of emotions or a blow of disappointment. Basta mga something happen na hindi maganda, ganyan. Sa iba sa inyo siguro, baka may hihingi ng tulong, may pagtulong, or ikaw ito sa kanya, or siya ito sa'yo. Pwede na sa point, or mga unexpected of great happiness sa iba. Kasi dito rin to. And, diba, we have the love. Sa iba dito, may bagong pag-ibig na darating sa'yo. Sa iba naman sa inyo, kasi why? Kung mga nagkahiwalay kayo, nagkakaroon ng pag-iisip yung nakaraang tao na nagkaroon siya ng enlightenment na situation na gusto niyang bumalik or naiisip ka niya. Andun yung point na yun. Parang bigla ka pumasok sa isip niya or pag bigla ka niya naalala, yung mga ganang sitwasyon. Okay, pagdating dito, syempre we have the love, baka love is in the air o kaya naman may mga happiness talaga na magaganap o mangyari, Yan, may mga ikasisiyakan na sitwasyon. Gusto mo heart dyan, Tingnan pa natin iba. Someone's trying to come between you and a friend or something you want. Nako, mukhang may dito, may third party sa iba.
Nalagot na. Sana wag. Either may mga tukso or may mga hindi pa nakaka-move on. Sa iba naman sa inyo is may papagitna. Ganyan. Pwede rin to sa mga kasama sa trabaho, pero hindi to kasi sila, no? Yan. Yun ang nakikita ko dito. Short journey, may mga short journey happen. Halimbawa, mga unexpected na lungkot, unexpected situation, short journey lang yan. Kumbaga, pangsamantala lang din yun siguro sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, kung ano man yan, na mga short journey situation. Ano ba? Short na bakasyon, short na ganito, short na ganyan, ganyan. Yung mga short journey situation, pasok mo na lang. Bakit ba? Ito ba to? Hindi ko alam kung, ay, may wealth ka, oh. Aba, ibig sabihin, wag naman sana yung short yung blessing, ano. Wag naman sana gano'n, o kaya sakto lang. Baka may blessing na dumating sa'yo, kaunti, malaki o kaunti man yan, pwede na doon sa point ngayon. There's a wealth situation, ako na nakikita sa'yo. Yun, kasi dito, pwede rin na may hihingi ng tulong o may tutulungan ka related to a pera, o kaya may mga pagkagastusan, no, na celebration, anniversary, ano man yan, monthsary, wedding siri, wedding siri. Alam mo yung basta yun na yun, wedding siri, no? Married anniversary. Addict to si ate, no? Good advice from a wise person. Maaari makaka-receive ka ng advice sa isang tao or hihingi ka doon or ikaw ang bibigay, vice versa. Ibig sabihin, pagdating dito sa sitwasyon ito, may mas matandang sitwasyon. Merong matanda or mas matanda sa'yo na need ng love or caring. Iba't ito bata ito eh. Or need ng understanding. Kasi nandito si Wedge. Yun na nakikita ko. Hindi ko alam kung sino, magulang, kapatid. So iba dito, siguro hando yung teacher. No? Or may mga teacher, advisor, lawyer, nako-connect kayo, ganyan. O kaya is mga doctor, consultant, advice, ganyan. Magkakaroon ka ng mga connections sa mga ganyan. Tingnan natin ang iyong energy. Your energy. Okay, pagdating sa iyong energy mo, may mga time daw na mapanghihinaan ka ng loob. Ganyan. Siguro may mga bagay o sitwasyon ka na gusto mong aksyonan, gusto mong gawin, gusto mong desisyonan, mga ganyan. And yung iba naman sa inyo, may mga pananakit, no? May mga pain ako na nakikita sa iyo. Pwedeng sumakit yung mga kasukasuan mo, kalamnan mo, buto-buto mo. Basta there's a pain, no? Baka rin sa trabaho, mga ganyan, no? Kung ano man yan. And then, ang nakita ko rin energy sa inyo, meron ka daw isang bagay o meron kang sitwasyon na you still holding at hindi mo kayang i-let go. Or hindi mo pa mapakawalan, maybe sa iba. Yun, ang nakita ko sa iba sa inyo. You feeling burden, may struggle, may problema, no, sa iba. Yun, na you want to try to work it out, parang nandun sa point, or magkakaroon ka, mga ganyan. O kaya handun yung point na meron kang naumpisahan, o may gusto kang umpisa na gusto mong tapusin. Parang nandun. Meron kang dito sa sitwasyon mo, parang there's a responsibility na kailangan mong gawin o kailangan mong pag-isipang mabuti. Parang nandun sa point na yan. May pinag-iipunan ka ba? Diba sa inyo pinag-iipunan kayo, no? Tingnan natin ang parating sa iyo. Galing o pareho. Ay, ganun. Parating sa iyo.
Ay, may taong malapit sa'yo kakausapin ka. Meron. Babae. Mahihingin siya sa'yo or ikaw ito sa kanya ha. Ganun. Or ikaw sa kanya. Basta vice versa. Siya ito sa'yo or ikaw ito sa kanya. Babae yung nakikita ko. Sa iba, may lalaki naman pero parang una kong naisip kasi babae. Yun ang nakita ko ha. Parating din sa iyo is meron ako nakikita na tao na i-judge ka niya. May tao namang mamaliit, may tao na medyo hindi maganda kasi yung energy, no? Yun. Basta may mga ganun. And then also, may unfinished business ka raw. Hindi ko alam why. Baka may mga sitwasyon na hindi pa natatapos o kaya kung may mga bagay ka na gustong ma-achieve, mag-success o ma-fulfill, delay pa siya sa nakikita ko dito, no? Yan. Nagkakaroon ng mga problema o may mga pinoproblema yung iba. Yan about dun sa achievement na yon. Pero delay siya sa nakikita ko dito. Pwede mga valuable things or mga unfinished business kung saang aspeto ng buhay mo yan. Pwede na doon sa point na yon. And then, ang nakikita ko rin dito na parating sa iyo is may mga may tao na merong isang taong matagal mo nang kakilala. Na meron siyang hindi ko alam kung hihingi siya ng tulong sa'yo or tutulungan mo siya or ikaw ang hihingi ng tulong. Parang may ganun, may pagtulong situation. Andito rin yung point na yung iba sa inyo is nahandun yung pag-iisip ng sitwasyon about opportunity in life. Either magpupurso ka or hindi. Pero may mga darating daw sa iyo na opportunity. Kaso magkakaroon ka ata ng doubt doon kung ipupurso mo siya or hindi or nahandun yung point na may mga bagay na i-discover ka or may mga magkakaroon ka daw kasi ng options in life eh. Yung magkakaroon ka daw ng option. Pwedeng sa relasyon, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa mga kung saan ang aspeto na yan. Iba dito pagpaplano. Magkakaroon ng mga pagsisiyasat o maghanap ka ng mga katotohanan o may mga urong-sulong situation. Ano dapat, yung iba dito, dapat kong gawin, ganito ba, ganyan ba, dapat ba, hindi ba? May mga ganong sitwasyon, ano. Mag-ingat din kayo sa iba sa inyo pagdating sa tiyan, ikaw o someone who's connected sa'yo kasi may pananakit ng bandang tiyan or may sakit sa tiyan, baka sikimurain ka, kabagan ka, magka-LBM ka, o kaya naman kung babae ka, menstruation, basta may mga pananakit ng tiyan. Yan, ingat na lang din kayo ha sa iba sa inyo. And ang nakikita ko dito is marami kang gustong gawin. Pero nagiging mabagal yung movement or nagiging mabagal yung desisyon. Yun na nakikita ko dito. Pero ang sinasabi rin dito, sa iba naman, meron kang sitwasyon na matagal na yon. Pero ang makakatulong daw sa'yo is isang babae. Merong babae na makakatulong sa'yo sa matagal mo nang iniisip na sitwasyon. Hindi ko alam sino sa inyo. Basta babae siya. Tingnan natin dapat iwasan. Dapat po iwasan ni Gemini. Dapat mong iwasan. Ang sabi dito is iwasan mo yung mga sitwasyon na pwede ka ma-stress, ma-depress, ganyan. Kumbaga, isipin mo na siya in advance. Halimbawa, palagastos ka. Tapos at the end, wala ka na natira. Ano mangyayari sa'yo? May di-depress ka talaga, may stress ka talaga, di ba? O kaya, halimbawa, meron kang kausap na kipag-away sa'yo, pumatol ka. Ano mangyayari sa'yo?
eh di yun, di ba? Kaya iwasan mo yun, yung mga na pwede ka mapasok sa sitwasyon na yun. Iwasan mo yung mga disloyal person or being disloyal, iwasan mo yun. Iwasan mo man lang mag-think ng negative. Alay ko sinasabi sa inyo, the more na nagtithink ka ng negative, the more na ma-attract mo sa negative. Okay? And then also, huwag ka mapanghihinaan ng loob, iwasan mo yun. Iwasan mo yung mga tao na pretend or mag-pretend ka o ikaw ito, ganun, o mga taong narcissist, ganyan, yung mga tao, yung mga tapon-tampo, iwasan mo yan, Diyos ko po. Yung magkaroon ng mga moody situation, hanggat maaari, pag-isipan mo kung ano yon at wag mangyari, no? May mga bagay daw na sinasabi na kailangan mo daw baguhin. Hindi ko alam in what way. Kung saan aspeto ng buhay, pero there's a thing talaga na kailangan mo daw baguhin o kailangan ng pagbabago. Yan ang sabi dito. And syempre sabi dito is kailangan mo daw ma-awake or kailangan mong mamulat sa isang sitwasyon o sa sitwasyon mo sa buhay mo. Kung may mga change of decision gawin, kung may mga bagay na kailangan na i-transform gawin, and kung may mga dapat na i-let go gawin. Kailangan mo lang din daw maging aware, no, sa mga nasa paligid mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. You need to be aware and you need to learn from the past situation. Huwag mo daw kakalimutan na alagaan din yung sarili mo. Yung over-emotional, mga exage, mga selos-selos, yes, ganyan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Dapat mong iwasan. Dapat siguro sa iba dito lalaki. Pero may babae tsaka lalaki. Pero lalaki yung nangibabaw. Lalaki, umiwas ka sa isang lalaki. Hindi ko alam kung sino at bakit. Kung iba dito, siguro mas may matandang babae. Pwedeng ganun sa iba. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Gemini. Alam mo, may nakikita ako matigas ang ulo. Sana hindi ikaw. Uy. Kung kayo is single, sa mga single dyan, yes, meron biglaan mo lang itong makikilala. Pero, ang nakita ko dito, hindi siya para sa'yo. Kasi magugulat ka, baka nasa third party relationship ka or itong tao na to is may pangloloko. Kasi may pagsisinungaling. Pero meron ka daw madidiscover sa kanya. Na ikaka-disappointment mo or pwedeng hindi talaga kayo, hindi kayo magmamatch, mga ganyan. O baka naman pumasok ka naman sa third party ha. Wala ka. Okay, kung kayo sa nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng hiwalayan, nagkaroon ng rejection. Pero alam mo, kasi nagkaroon ng interest sa iba rin, sa iba, no? Kumbaga nang nakita ko rin dito when it comes sa paghihiwalay, pwedeng may mga tao na nakapagbigay ng idea to let go yung isa sa inyo when it comes to disconnection. Kaya rin nagkaroon ng hiwalayan. Yun ang nakita ko. Pero alam mo, isa sa inyo, still nahatak pa rin siya na hindi pa siya nakakapag-let go. Hindi pa siya nakakalaya sa relasyon na ito. Kasi interesado pa rin yung isa sa inyo dito. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Gusto pa rin naman niya ng union, gusto pa rin niya ng communication, gusto pa rin niya ng commitment. Nandun sa point na yun. Parang nandun yung lungkot o napaiisip siya. Yan. Parang binabalik-balikan siya ng connection na ito, nandun sa point na yun. Kung kayo naman is may third party relationship, yes, kasi isa naman talaga dito is pasaway, no? Magkakaroon o nagkakaroon na talaga ng mga dissatisfaction o kalungkutan. Andun na rin yung point na stuck yung isa sa inyo, pero syempre ginawa mo naman yung lahat. Yun nga lang, isa sa inyo is nandun yung point na kasi magulo yung sitwasyon na, ang gulo talaga ng sitwasyon sa may mga third party. Ang nakita ko dito is
sana hindi mangyari sa inyo, pero there's a breakup. Ako na nakita, baka magkaroon kayo ng breakup o hindi pagkakaintindihan. Pwede rin kung mag-asawa na talaga kayo is conflict talaga. No, ganun. Kung kayo naman is walang third party relationship, ang nakikita ko sa iyo dito, isa kasi dito medyo immature or hindi yung pagiging immature situation or hindi ko alam kung careless ba siya or immature lang siya or andun yung point na may mga time daw na hindi kayo magsi-same page eh. Hindi ko alam in what way, baka magkatampuhan, baka mag-conflict, hindi magkaintindihan, o kaya is may mga sitwasyon. Pero dito alam mo, hindi ko alam why, pero hoping hindi maging malala. Ano, basta try to make it balance. Kumbaga iawasero mo. Kung bago kayo nito, siguro nandun sa point na may mga pasaway talaga no dito. Yun. Medyo basta habaan niyo yung pasensya niyo pagdating sa connection na ito, no? Kasi magkakaroon kayo ng mga disappointment. May mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla na situation pagdating sa connection. Pwedeng may i-offer siya sa'yo or pwede naman na may i-offer ka sa kanya or may mga sitwasyon na ikaka-disappointment. Ano yun eh, mga unexpected na emotion na, feeling emotional, flow of emotion, mga heartache, ganyan, mga lungkot, pera. Tingnan natin, pera, trabaho to ha, Gemini. Okay, pagdating sa iyong money. Sa iba naman sa inyo, maaari nagkakaroon o magkakaroon kayo ng mga issue related to money, bahay, lupa, kayamanan, inheritance, kumbaga. Mga ganyan. O kaya kung sa trabaho yan, ay naku po, di syempre, hindi nakakasundo-sundo, yan, conflict. Yan, ang nakikita ko dito. Pero may mga tao or may tao na may mga lihim na galit or puot pagdating sa iyo, ganyan. Yun nakita ko dito. Sa iba sa inyo, pagdating sa money mo is you value your money naman kahit papaano. Ang hindi ko lang maintindihan dito, bakit parang nagsisiro ka? Sana hindi ka mag-zero, no? Or sana is maghigpit ka pagdating sa pera. Kasi hindi ko nakikita yung stability pagdating sa pera. Ganon. Kung gagamitin mo rin yung common sense mo, kung dapat ba, kailangan ba, need ba, mga ganyan. You need to be aware. Aware ka naman kaso na doon sa point na hindi siya nag-stable eh. Hindi ko alam why. Magastos ka ba? Or nahihirapan ka ba mag-ipon? Or kung ano man yan. Or matumal ba? Mga ganong sitwasyon. Basta ingatan mo na lang ha. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. May mga bagay na o sitwasyon na kailangan mo i-let go. Or kailangan mo nang umpisahan. Kailangan mo nang umpisahan mag-ipon. Ibig sabihin sa iba sa inyo. Yon, arigato namaste, God bless.